Para umanong nawalan ng lakas sa mga tuhod niya. Nanlambot siya nang makitang kumakain ng hilaw na karne si Lola Puring. At tila ba nasasarapan ito ng husto sa mga kinakain niya. Hindi umano alam ni Lolo kung anong gagawin niya nun. Sa nakikita niya'y palala ng palala ang nangyayari kay Lola. Inawat niya umano ito sa pagkain noon pero hindi umano ito nagpaawat. Saglit muna siyang iniwan ni Lolo para humanap ng magaling na albularyo na may kinalaman sa mga aswang na mga hawa. Napakahirap umano humanap ng mga ganon, lalo pat nasa Maynila siya. Ilan lamang umano ang mga naniniwala sa mga albularyo at mga aswang. Karamihan nga raw ng natatanungan niya, tinatawanan lamang siya. Hanggang sa isang matandang lalaki ang natanungan niya. Itong nagturo sa kanya kung saan nakatira ang magaling na albularyo na kilala nito. Taga Quiapo umano yon. At ayon sa sabi-sabi ng matanda, ilang yanggaw na rin ang napagaling nito. Hindi na siya nagdalawang isip na punta nito. Magtatakip silim na ng matuntun niya ang tirahan. Na makita niya ang albularyo ay kagad niyang ikinuwento rito ang nangyari kay Lola. Gabi na nang makarating si Lolo sa bahay. Kasama na umano niya noon ang albularyo. Kakapasok pa lamang umano nila sa bahay nang marinig ni Lolo ang iyak ng isa sa mga anak nilang kambal. Kagad naman umanong nagpunta sa kwarto si Lolo. Napasigaw siya nang makita na kinakagat ni Lola Puring ang braso ng isa sa kambal nun. Mabuti na lamang at kaagad niya itong naawat. Bakas na bakas umano yung ngipin ni Lola sa braso ng bata. Parang wala na raw umano ito sa sarili. Mabuti na lamang at alisto yung albularyo. Meron siyang dinikdik na mga dahon at dinasalan din daw niya mga yon. Pagkatapos ay sapilitan niyang ipinainom kay Lola ang katas na mga dinikdik na halamang gamot. Ilang minuto lang, nanlambot si Lola Puring. Pagkatapos ay bigla na lamang itong nagsuka. Kulay itim yung isinuka niya. Malagkit na likido na sobrang baho. Maya-maya ay muli na naman siyang nagsuka nun. Sa pagkakataong yon, isang kulay itim na parang ibon yung nailabas sa suka niya. Ayon sa albularyo, kapag umano na natili sa loob ng katawan ni Lola yung parang ibon na yon, tuluyan na umano itong magiging aswang. Mabuti na nga lang at naagapan yon at nagawa niya itong isuka. Simula ng isuka niya yon ay nawala na yung malaki niyang tiyan. Bumalik na ito sa normal. Nagbunta si Lolo sa kusina para hanapin yung mag-inang kasambahay pero wala na sila ron. Pati na rin sa kwartong tinutuluyan nila, wala na rin. Yung mga gamit nila, nawawala. Marahil ay natunugan umano nila na alam na ni Lolo ang totoo nilang pagkatao nun. Yung kapitbahay na hinatira ni Inday ng sabaw, ipinatingin din ni Lolo sa albularyo. At kagaya ni Lola, muntikan na rin itong mahawaan. Hindi pa ganun kalaki yung parang ibon na lumabas sa kanya. Parang bubit na daga pa lamang yon. Laking pasasalamat ni Lolo sa albularyo. Dahil kung hindi dahil sa kanya, marahil si Lola Puring ay isa na rin sa mga aswang na mga hawa.